Santo Cristo, Santo Miguel, Santo Benito. Taong 1999, lugar sa Capiz. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Nang mga panahong ito, si Igme ay isa lamang masipag na magsasaka sa kanilang baryo. Salatman sa buhay, masayahin at madalas na kinikilalang mapagpakumbaba na tao itong si Igme. Hanggang grade 6 lang ang natapos ni Igme dahil nga sa kakulangan sa salapi ng kanilang pamilya. Ngunit ganun pa man ay masipag itong matuto sa mga bagay-bagay. Isang paraan o isang pag-uugali ng isang tao na masasabing makakatulong sa pagpapabilis ng pag-asenso nito. Ika nga nila, kabaliktaran ng pagiging arugante. At ng mga panahon naman na to, ay usong-uso sa baryo nila Igme ang pagiging agimatero o yung magtangan ng mga agimat. Sa madaling sabi ay antingero nga kung tawagin. Nahihilig ang mga kabataan noon sa kanila sa mga ganong bagay dahil na rin sa paniniwala na may mga mangkukulam o mambabarang pa sa kanila. At dahil nga sa patraydor ang mga kaliwang karunungan na to, na kung wala kang alam ay di mo malalaman ang pagpatay sa'yo ng kung sino mang gustong patayin ka. Gamit ang mga lihim na karunungan na gano'n ay dihado ka sa laban, lalo na ang mga gumagamit ng kaliwa. Pero bukod doon, may isa pa silang kinatatakutan at yun ay mga tinatawag nilang aswang na pinapaniwalaan pa rin sa mga panahong ito. Gusto rin naman matutuno ni Igme ng ganun, kaso nga lang ay madalas siyang sinasaway ng kanyang ama. Wala kang mapapala dyan. Hayaan mo yung mga barkada mo. Magbungkal ka na lang ng lupa at makakatulong ka pa sa pamilya natin. Ganun ang mga tinuran noon ng ama ni Igme sa kanya. Kapag ito ay nalalaman niyang napapatambay noon si Igme sa iba niyang kasamahan at nakikiosyoso sa mga nagtatangan noon ng agimat na mga kaibigan din niya. 22 anyos na noon si Igme, ngunit kahit na sa ganun edad ay masunurin pa rin ito sa kanyang ama. Maayos ang pamumuhay nila Igme noon kahit na malapit na sila sa sitwasyong salitang dukha. Ngunit dumating ang araw na biglang bumaliktad ang mundo nila Igme dahil sa isang pangyayari. May kubong maliit noon sina Igme sa kanilang bukid. Bilang sa parte kasi ng kanilang sakahin ay mahina ang tubig pag panahon ng tag-init. Kaya minsan ay naglalamay ang ama ni Igme sa bukid upang bantayan ang makina na siyang pinagkukunan nila ng patubig. At sa kubong yun nananatili sina Igme. Nang mga panahon kasi na to ay hindi pa abot ng irigasyon ang lugar nila. Umuwi nun si Igme bago pa magdilim upang kunin ang kanilang baon ng kanyang ama sa kanilang tahanan. At sa pagbalik ni Igme ay madilim na ang paligid. Tanging armas lang naman noon ni Igme ay ang panabas na daladala niya habang gamit ang kalabaw at kariton pabalik sa kanilang bukid. At sa awa naman ng Diyos ay nakabalik noon si Igme sa bukid kung saan sila ay naglalamay noon na magpatubig sa kanilang sakahin. Tay! Tay! Pasensya na ha. Natagalan ako. Gabi na nakaluto si inay eh. Bigkas ni Igme noon habang kinakalas ang tali ng kalabaw sa pagkakapako nito. Ngunit laking pagtataka ni Igme nang walang sumasagot mula sa kubo sa kanyang mga tinuran. Tay! Tay! Andyan ba kayo? Anito sa kubo, ngunit wala pa ring sumasagot. Doon ay isinuyod pa niya ang kanyang paningin sa kanilang sakahin.
Kasi kahit gabi naman na sa bukid, maaaninag mo pa rin kahit malayo ang isang tao. Lalo na kung sa palayan lang. Kasi mababa lang naman ang pananim na yon. Ngunit wala siyang makita o pagtugon man lang ng kanyang ama. Kaya nga nahaluan na ng kaba ang pagtataka niya sa hindi pagsagot ng kanyang ama. Alangan naman na nagtatago ang ama niya at binibiro siya, hindi ba? Kaya naman pagkaalis niya sa kalabaw sa pagkakapako, habang hawak na ni Igme ang panguso nun, lumapit siya sa papag ng kariton dahil dun nakasuksok yung dala niyang panabas. Tay! 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 Tawag pa niya ng papalakas dahil sa wala ngang sumasagot sa kubo hanggang sa nagulat na lamang si Igme at napaupo sa lupa nang may isang parang baboy ramo na bigla na lang dumaan sa paanan niya. Bumaliktad siya kasabay noon ang pagwawala pa ng kanyang kalabaw, kaya nabitawan niya ang panali nito. Tumakbo ang kalabaw noon pero tumigil din yon sa gitna ng kanilang palayan. Samantalang hinayaan na lamang yun ni Igme dahil napunta ang atensyon nito sa isang nilalang na bumungunga sa kanyang paanan. Di siya sigurado noon pero maitim, malaki nga yun na ang takbo ay parang sa baboy ramo nga. Pumasok yun sa katabing bukrin nila na may pananim naman na mais. Madawag na yun kaya di mo makikita maski ang nakatayong tao dito. Nang saktong nahawakan ulit ni Igme ang puluhan ng panabas nito dahil nabitawan nga rin niya yun sa kanyang pagkakabaliktad. Nang lumabas sa maisan ang isang baboy ramong pagkalaki-laki at agad siyang sinunggaban nito. "Ha! Lumayo ka! Lumayo ka!" salita ni Igme habang paulit-ulit nitong iwinawasiwas ang kanyang panabas. Pero panay pa rin ang pagbalik-balik na sugod ng baboy ramo na animoy sasagpangin na siya hanggang sa naramdaman yun ni Igme. Parang naipatama niya yung panabas niya sa hayop na yun. Kaya naman umangil yung malahalimaw na baboy ramo habang tumatakbo na sumuksok sa maisan hanggang sa nawala na ang tunog nito. Anong baboy ramo yun? Baboy ramo dito sa bukid? Salita pa ni Igme ng pagtataka na mukhang pagod na pagod dahil sa nerbiyos at pakikipagbuno niya sa hayop na yun. Doon ay tumayo na si Igme dahil Tay! Tay! Nag-aalalang sigaw nito habang mabilis na lumakad papunta sa pintuan ng maliit na kubo. Nakailaw pa yung gamit nilang Petromax doon sa kubo. Ngunit sa paghawak ni Igme sa hagdan, basa ito. Nang tignan niya yon, ay bahid yun ng dugo na pumapatak hanggang sa baba ng hagdan. Umakyat agad nun si Igme at doon ay nakita niyang nasa isang sulok ng kanilang kubo ang kanyang ama at nanlilimahid ng dugo ang buo nitong katawan. Nang lapitan niya ito, Tay? Tay? Doon ay nakumpirma ni Igme na patay na ang kanyang ama. Tay? Tay? Itay! Sigaw ni Igme na umalingaw-ngaw sa kanilang bukirin. At nang gabi ding yun, isinakay ni Igme ang bangkay ng kanyang ama sa kanyang kariton, papauwi sa kanilang bahay. Isang bagay na hindi lubos maisip ni Igme na mangyayari sa kanilang haligi ng tahanan. Sa mga nangyari,
Lubos na malaki ang naging epekto noon sa pamumuhay nila Igme. Di alam ni Igme kung sino ang pumaslang sa kanyang ama sa kubo nila. Dahil alam naman niyang ala namang nakakaaway ang kanyang ama mulat sa pula. Sa kanilang baryo halos kaibigan ng kanyang ama ang mga tao doon. Kaya imposibleng may kaalitan siya dito. Pero ang hindi alam ni Igme na sa huling gabi ng lamay ng pagkamatay ng kanyang ama ay malalaman na nito ang katotohanan. Igme, hindi ba yun ang pangalan mo? Salita ng isang matanda nung si Igme ay umiihi sa isang puno sa likuran ng kanilang bahay. Nagulat nun si Igme dahil sa likod ng puno na kanyang iniihian ay nasa likod nun ang matanda kung saan siya ay nakaharap. Napatigil pa noon ang ihi ni Igme dahil sa pagkagulat. Tang? Kanina ka ba dyan? Tanong ni Igme nang masilayan niya ito. Ngunit nakatalikod naman pala yung matanda sa puno na medyo nakasandal. Nakakagulat naman ho kayo, sabi pa ni Igme. Pasensya na iho kung nagulat kita. Ako nga pala si Baltasar. Tawagin mo na lang akong Tatang Baltasar. Tugon ng matanda kasabay ng pagharap nito kay Igme. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Mahabang istorya iho. Kaya baka naman pwede mo na akong patuloyin sa bakuran nyo. Sige ho. Pasok ko kayo. Salita ni Igme. Sabay lalakad sana ito sa may bandang likod pa ng kanilang bahay upang buksan yung isang trangkahan ng kahoy doon. Kasi medyo mataas din yung kawayan na nagawang bakod sa kanilang parang. Ngunit sa paglakad ni Igme, mga ilang hakbang lang, pagwaklit niya ng tingin sa matanda, biglang, saan ka pupunta? Salita ng matanda, na parang ang lapit-lapit na nito sa matanda sa narinig niyang boses. Paglingon ni Igme, Tang! Bigkas nito ng pagkabigla dahil sa ilang segundo lamang ay nasa loob na yung matanda at halos nasa tabi niya na ito. Muntik pang matumba noon si Igme dahil sa pagkagulat. Paano hong... Huwag ka munang magtanong. Mamaya na ang tanong, Igme. Maupo muna tayo dahil napagod ako sa aking paglalakbay. Tanong sana na Igme na naudlot dahil sa agarang tugon ni Tang Baltasar. Kasalukuyan nga noon na huling gabi ng lamay ng tatay ni Igme. Pero natuon ang atensyon niya noon sa matandang yun nang talakayin nito ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama nung pinaupo niya na rin ito sa likod lang ng kanilang bahay. At kahit napaka-misteryo ng matandang yun ay hinayaan lamang ni Igme na nandun ito bilang paggalang na rin sa isang matanda. Pinagkape pa noon ni Igme itong matanda. Tapos ay doon na siya nakinig sa mga sinasabi nito. Dahil sa parang kilalang kilala niya ang ama nito na pinaglalamayan at ang mga unang bigkas niya. Iyo, alam mo na ba kung ano at kung sino ang pumatay sa ama mo? Igme. Hindi pa ho Wala pa po akong ideya. Sagot naman niya. Bakit ganon? Namatay na lang ang tatay mo, pero di pa niya ipinaalam sa iyo ang katotohanan sa tunay niyang pagkatao. Salita ng matanda. Anong ibig niyong sabihin, Tang? Takang tanong naman ni Igme. Patawarin mo ako, Tornado, kung sasabihin ko ito sa anak mo. Pag-uwi ka ng matanda, kasabay ng pagtayo nito at tingin sa malayo, na para bang kinakausap niya sa paksa ng kanyang pananalita ang ama ni Igme. Dahil narinig ni Igme ang ngalan na Tornado at sinasabing yun daw ang ipinalayaw dati nung binata pa ang kanyang ama, Tornado.
Pero matagal nang di kinikilala ng kanyang ama ang ngalan niyang yun. Hanggang sa pagkamatay nga nito. Hanggang sa Aswang Igme. Isang uri ng aswang ang pumatay sa ama mo. Ha? Ano ho? Pagkabigla na naman ni Igme. Sabay harap na naman sa kanya ng matanda na tumalikod sa kanya kanina nung tumayo. Makinig ka, Igme, iho. May mga bagay ako na ikukwento sa iyo. At para mas maliwanagan ka ng maayos, bigyan mo lang ako ng ilang minuto. At huwag kang sasabat. At titiyakin ko sa iyo nga maliliwanagan ka na pagkatapos ng mga malalaman mo sa akin. Tahimik na pagtango na lang naman noon ang pagtugon ang ginawa ni Igme. Kaya't nagsimula ng talakayin noon ng matanda ang tungkol sa buhay at dahilan ng pagkamatay ni Tornado. Ayon nga sa kanya. Kaibigan ko si Tornado at isa akong antingero, iho. At ang iyong ama ay dati ring debusyadong antingero. Tornado ang pangalan ng ama mo sa amin nung mga panahong kasama pa namin ang ibang mga antingero. At bakit ganoon ang naging palayo niya sa amin o pagkakakilala ka mo? Dahil siya ang pinakamabilis noon ng paggalaw sa amin. Para siyang ipo-ipo kung lumaban sa mga aswang. Aswang dati ang aming nakakaharap. Ngunit dumating ang panahon noon na nagbago ang pananaw ng iyong ama nung nakilala niya ang iyong ina. Dahil alam ng iyong ama noon na hindi niya na magagampanan ang higit pang sakripisyo para sa naiatas sa kanya na tungkulin bilang alagad ng kanan kung siya ay magpapamilya na. Kaya naman isang araw ay nagdesisyon ng ama mo na iwan na ang landas ng pagiging antingero. Dahil mas malakas ang panibugo ng kanyang damdamin na magkaroon ng pamilya at maging masaya din tulad ng isang pangkaraniwang tao lamang. Ang mamuhay ng payapa kasama ang masayang pamilya. Pero alam niyang hindi mangyayari yon kung walang magiging kapalit na sakripisyo. Kaya naman binaklas niya lahat ng tangan niya sa kanyang katawan o mga agibat pa na kanyang tinatangan. At sa araw na yon, bago sila magsama ng iyong ina, Igme, ay tuluyan na ngang iniwan ng iyong ama ang pagiging antingero. Isang bagay na ikinalungkot din namin. Pero kahit pa ganon, ay naging masaya rin naman kami ng kapatiran para sa kanyang naging desisyon. At nakikita kong nagtagumpay naman si Tornado sa pinangarap nito. Tignan mo nga, Igme, malaki ka na at isa ka ng ganap na binata. Ang hindi alam ni Tornado ay ang nangyari na nga ngayon sa kanya. Hinabol siya ng kahapon namin bilang mga antingero noon. Malungkot man sabihin, ngayon ay ako na lang natitira sa aming grupo. Dahil sa pagtugis sa amin na nakalaban namin nung isang baryo ng aswang, may mga natitira pa pala sa lahing yon. At yun ay ang lahi ng Burang. Burang? Wikang patanong ni Igme. Oo, Igme. Isang lahi ng aswang na nasa mataas na uri o antas. Malalakas sila. Pero, iho, Igme, naiintindihan mo na ba? Napatangulang naman noon ng alanganin si Igme. Sabay wika niya ng, pinatay si Itay nung lahi na yon? Tsaka ito nagseryoso. Oo, Igme. At nais kong tuluyan ng wakasan ang alitan naming ito. Ngunit hindi ko yun magagawa ng mag-isa. Ano pong ibig niyong sabihin? Simple lang, Igme. Narito ako, Igme, iho, upang ikaw ay ayain sana na maging kasama ko sa pagtugis sa mga pumaslang sa mga kasamaan ko, lalong-lalo na sa ama mo. Natigilan nun si Igme ng ilang segundo sa diretsahang panghihimok ng matanda sa kanya.
Tapos ay Pero Tang, wala naman akong alam tungkol sa pagiging antingero o pagtatangan ng agimat eh. Kaya nga nandito ako, di ba? Uwi ka ng matanda. Hindi na nakasagot noon si Igme. Ngunit, halika. Gusto kong sulyapan naman ang aking kaibigan bago ito ilibing. Tsaka mo na sabihin ang desisyon mo kung gugustuhin mong sumama sa akin o hindi. Pagkatapos na lang ilibing ang iyong ama. Matapos ang usapang yun, na kahit hindi sila masyadong nagkakaintindihan ni Igme sa sinabi nga ni Tang Baltasar, ay hinayaan na lang nito na makita rin ang bangkay ng kanyang ama. At nang gabi rin na yun ay nagpaalam pansamantala ang matanda pagkatapos nitong masulyapan ang ama ni Igme sa kabaong nito. At huling sambit niya ng mga salitang darating at darating siya sa oras na dapat. At kinaumagahan nga ay tuluyan ng inihatid sa huling hantungan nito ang ama ni Igme. Pagkatapos ng masalimuot na pangyayari sa buhay ni Igme, di ba, dapat ay kailangan na nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay kahit sa pagkawala ng kanilang haligi ng tahanan. Pero imbis na ganoon ang mangyari, nababagabag pa rin si Igme dahil sa mga nalaman nito dun sa matanda kay Tatang Baltasar. Kaya naman naghintay siya ng pagbabalik ng matanda. Pero sa mga oras na yun ay hindi pa buo ang pasya nito kung sasama nga siya dito upang supilin ang mga nilalang na siyang itinuturo ni Tatang Baltasar na pulot dulo ng pagkamatay ng kanyang ama. At kahit hindi noon nagsasalita si Igme, nababanaag ng kanyang ina ang panay na pag-iisip nito dahil lagi siya nung nakatulala, nakatingin sa malayo, na para bang may hinihintay na pagkakataon. Anak, may problema ba? Hindi pa rin ba mapalagay ang isipan mo dahil sa pagkamatay ng iyong itay? Tanong ng kanyang ina. Ngunit tumingin lang noon si Igme sa kanya at nakikita ng kanyang ina ang labis na kalungkutan sa mga mata nito. Kaya kahit di na noon magsalita pa si Igme, ay tama na ang pag-uwika ng mga mata nito upang maipaalam niyang may mga nais gawin si Igme para sa pagkamatay ng kanyang ama. Isang linggo na noon ang lumipas mula nung nailibing na ang itay ni Igme. Hinihintay pa rin ni Igme ang pagbabalik ni Tandang Baltasar dahil di niya mawari sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Gusto niyang umalis o hayaan na lang ba ang pagkamatay ng kanyang ama? Maghihiganti ba siya sa mga sinabi ni Tang Baltasar na mga aswang nga? Pwedeng hindi, pwede namang oo, di ba? Ganoon yung mga nasa isip noon ni Igme. Hanggang sa isang gabi na maagang nakatulog noon si Igme, naalimpungatan siya ng may kumakatok sa kanilang pintuan. Igme! Igme! Buksan mo to! Ang tatay mo to! Papasok ako! Napabalikwas nun si Igme sa pagkakahiga. Dahil ang pwesto ni Igme noon habang natutulog ay sa sala lang, sa isang supang kawayan. Nakatulog siya noon nang di niya namamalayan. Pagkatapos niyang kumain ng hapunan, medyo padilim na rin kasi nung nakauwi siya. At dahil sa pagod, kaya dun na lang siya nakatulog. Ang nanay at ang kapatid namin nito ay maaga na rin natulog. Kaya siya ang unang nakaramdam ng pagkatok na yun. Boses yun ng kanyang ama. Sinampal-sampal niya noon ng konti ang kanyang sarili, ang kanyang muka. Baka kasi nananaginip lang siya. Dahil papanong boses yun ng kanyang ama, ipatay na nga yun, di ba? Nang nag-iisip pa lang si Igme,
at nag-aalangan kung anong gagawin niya. Kung bubuksan niya ba ang pinto o... Tay? Tay? Ikaw ba yan? Salita pa niya ng pag-aalangan o pagkalito. Pero ilang segundong walang sumasagot sa labas. Kaya naman naisip niyang guni-guni lang niya yun. Dahil sa pagod na rin siguro. Pero... Igme, ang nanay mo to. Buksan mo to, anak. Boses naman ng kanyang ina ang narinig niya. Pero wala nang kumakatok. Patayo ang buhok ni Igme sa katawan dahil alam niyang nasa silid ang kanyang ina sa loob ng kanilang bahay. At hindi pa nga siya nakontento, sinilip pa niya ang kanyang ina sa silid nito kung naroroon iyon. Lalong natakot nun si Igme sa mga nangyayari o sa kung anong nilalang ang tumatawag sa kanya sa labas. Dahil nakita niyang nandun nga ang kanyang ina sa loob ng silid nito. Kaya sino? Sino ang mga taong nasa labas? O sino yung taong nasa labas nga na tumatawag sa kanyang pangalan? Ngunit maya-maya lang, nakarinig na ng mga pag-angil sa labas at kalabog na parang may mga nagbubunuan at nagsisitakbuhang nilalang doon. Tunog ng asong malalakas. Tapos ay pagtunog ng mga pagaspas. Doon ay agad na kinuha ni Igme ang kanyang panabas na ginagamit niya sa pilapila na nakasuksok lang sa dingding ng kanilang sala. Dahil kahit may takot pa sa pakiramdam niya noon, ay nangibabaw naman ang tapang nito dahil sa naisip niyang baka naandyan na ang mga nilalang na pumaslang sa kanyang ama. Nasa labas, agaran nitong binuksan ang pinto. Ngunit tunog ng kidlat kasabay ng pag-ulan. At doon ay naaninag niya ang isang matanda na nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran at nakaharap ito sa bandang timog ng kanilang bakuran. Di pa yun nakilala agad ni Igme. Ngunit, Igme! Nagising ka ba sa paggambala sa'yo ng mga ito? Salita ng matanda habang nakaligon sa bandang timog ng kanilang bakuran. Sa muling pagkidyap ng liwanag ng kidlat, doon ay naaninag naman ni Igme ang mga malaasong nilalang na nasa postura ng tao. At sa taas ng mga yun ay ang mga malapaniking pakpak ng mga nilalang. Na lumilipad, na nakalutang sa ere dahil sa pananatili ng kanilang pagpagaspas. Ngayon lang nakakita ng ganong klase ng mga nilalang si Igme at natigilan ito sa mismong harapan ng kanilang pintuan na kanyang binuksan. Para bang natulala siya. Tao rin naman ang itsura ng mga yun. Kaso parang maputi ang kulay ng mga ito dahil sa mapusyaw nitong mga balat na parang walang dugo. May pakpak na malalapad na parang sa paniki nga, pero akma ito sa kanilang laki. Tapos ay halos nakabuka na ang kanilang mga bibig dahil sa mga papalabas nilang ngipin na halos pangil ang lahat ng ito. Nabasag lang ang pagkatulala ni Igme sa mga yun nang binasag ni Tatang Baltasar ang katahimikan nito habang nakaharap sa mga nilalang sa pamamagitan ng pagsasalita nito ng "Diyan ka lang, Igme! Importanteng ligtas ka! Dahil hindi ka pa handa para lumaban sa mga ito. Ako na ang bahala!" Bigkas ni Tatang Baltasar kasabay ng sa pagkidyap muli ng ilaw ng kidlat ay siya namang pagkawala ng matanda sa kinalalagyan nito.
kasabay ng isang parang korte lang ng tao na liwanag sa mga mata ni Igme. Dito ay napanood niya kung paano makipagtagisan ng lakas ang matanda sa karunungan na tangan nito sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Baon no ng isang pinatulis na kahoy sa lalamunan ng isang malaasong nilalang sa mabilisang paglapit ng korteng taong liwanag sa harapan nito. Sa pagtigil noon, nakita yun ni Igme, si Tatang Baltasar iyon. Kasunod ng pagkawala ulit nito ay ang pagkawatak-watak naman ng mga nilalang sa kanilang pwesto sapagkat inatake na nga sila ni Tatang Baltasar. Sa mga oras na yun, lumipad at nagpaikot-ikot naman ang tatlong nilalang na nakita ni Igme na parang bumibuelo o tsinitsyempohan na atakihin si Tatang Baltasar nang biglang bumulusok ang isa sa mga lipad na aswang. Kasabay noon ang pagsasalpukan nila ni Tatang Baltasar sa nagliliwanag nitong katawan. Sa bilis ng mga pangyayari ay halos di na masundan ni Igme ang bakbakan sa harapan ng kanilang bakuran. Diretsyong dumausdos noon si Tatang Baltasar sa lupa kasama yung lipad na aswang na gustong dumagit sa kanya. At sumalpok pa sila sa kahoy na bakod ng bakuran nila Igme. Sa bigla ang pagsalpok nila, biglang sumalida si Tatang Baltasar upang ibabawan ang lipad na aswang. Nang magawa niya yun, baon ng kanyang patalim na kahoy sa pagmumuka nung lipad na aswang at kahit nasa buhos pa ng ulan, ay sumilab iyon ng agaran. Pero sabay noon ang bunot agad ni Tatang Baltasar ng kanyang patalim sa nilalang. Sabay talon nito. Ngunit nung nakita yun ni Igme, "Tang! Sa likod mo!" Isang malakas na pagkalmot ang tumama kay Tatang Baltasar at doon ay muntik pa itong napadukdok sa umaapoy na katawan ng isang aswang. Ngunit naalalayan pa rin ni Tang Baltasar ang pagbagsak nito. Sabay ikot niya at kinang ng kanyang kwintas. Sa susunod sana na pag-atake sa kanya ng nilalang, nasilaw ang nilalang sa pagningning ng kwintas ni Tang Baltasar at siya namang pananamantala nito upang ibaon sa katawan ng nilalang ang kanyang patalim na kahoy. Silabnaw na. Bunot ulit ni Tatang Baltasar. Sabay pagbalot na naman ng liwanag sa kanya na nanggagaling pala sa kanyang kwintas na tangan. At sa paggalaw nito, bagsak ulit ang malaasong nilalang, pero andyan na naman ang isang aswang na lipad. Ngunit bago pa yun makaabot kay Tatang Baltasar, para yung nabaril na ibon na mabilisang nalaglag sa lupa dahil sa pagsalubong ni Tatang Baltasar ng kanyang patalim sa pamamagitan ng paghagis nito sa ere. Silab ulit ng lipad na aswang at bigla ang pagdaan ng korteng taong liwanag sa ibabaw nito na si Tang Baltasar nga. At kasabay noon ang pagtigil niya sa gitna ng bakuran nila Igme at sinabing, "Sige, sumugod kayo at tinitiyak ko sa inyo bago tumila ang pagbuhos ng ulan hanggang sa huling patak nito ay sinisigurado kong ubos na kayo." Matibay na salitang babala ni Tang Baltasar. Doon naman ay tumigil na ang tatatlo na lamang na natitirang aswang. Isang lipad at dalawang lakad. "Baltasar, siguro ay tama ka nga sa sinasabi mo ngayon. Pero hindi naman ikaw ang sadya namin ngayong gabi. Kaya mas mabuting umatras mula. Dahil nakikita namin di na rin lang magtatagal ang buhay mo. Nakita ko na kung paano ka makipaglaban ngayon. At masasabi kong humina ka na. Matanda ka na. Amoy lupa ka na. Kaya hinihintay ka na ng lupang pinanggalingan mo."
Salita nung isang aswang na lipad habang nakapanatili ito sa ere sa kanyang pagpagaspas at nasa baba nito ang dalawang malaking aso na nilalang. Ganun ba? Kung babalik man ako sa lupa, mas mabuti yon. Pero ang mga kagaya nyo ay hindi na babalik sa lupa, kundi sa impyernong pinanggalingan nyo. Tugon ni Tang Baltasar. Magkikita pa tayo, Baltasar. Magkikita pa tayo! Uwi ka ng nilalang habang papataas na ng papataas ito sa paglipad at tuluyan ng umalis kasama ang alipores nito. Sa pagharap naman ni Tang Baltasar kay Igme na nasa harapan pa rin ng pintuan, kasabay noon ang parang pagkalma ng kanyang agimat. Yung agimat ni Tang Baltasar. Nawala na ang kinang noon. Nakangalang naman noon si Igme sa mga nasaksiyan niya. Natulala siya noon. Kaya, Igme, umuulan oh. Malamig dito sa labas. Baka naman pwede mo akong patuloyin at bigyan mo na rin ako ng kape. salita ng matanda na parang nagawa pa nitong magbiro pagkatapos ng matinding labanan. Tang? Sige o, pasok po kayo. Sagot naman ni Igme na nauutal-utal pa. Mga pinagluma ang damit ng kanyang ama noon ang ibinigay na lang niya kay Tang Baltasar dahil nga sa basang-basa ito sa ulan. Tapos ay may 3 malalaking sugat pa nun kasi si Tang Baltasar sa likod nito. Kaya naman halos maging kulay pula na rin yung puti nitong damit dahil sa kanyang dugo. Kaya't alalang-alala naman noon si Igme sa sugat nito. Ngunit sabi lang naman ng matanda na wala yon. Gagaling din daw yon dahil nasa kanya ang patnubay ng Panginoon. Wala yan. Huwag kang mag-alala. Buti na lang at umabot ako. Salita ng matanda noon sa loob ng bahay nila Igme. Habang umuulan pa rin sa labas. Tang? Ano yung bagay na umiilaw dyan sa kwintas nyo? Eto ba? Ito ang tinatawag na Santo Cristo. Pero alam niyo ba na darating sila? Yung mga nilalang na yon? Tanong ni Igme. Oo naman, iyo. Dahil sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na darating at darating ako sa tamang oras. Nakangiting tugon ng matanda, sabay hawak sa sartin na may lamang kape. Sige na, magtanong ka pa. Alam kong marami kang gustong itanong sa mga nasaksiyan mo kanina sa labas. Dagdag pa nito. Sino ho sila? Bakit sila naparito? Ano pong... Teka. Iyo, isa-isa lang. Naputol yung sunod-sunod na tanong ni Igme dahil sa singit ni Tang Baltasar. Eto, yung nakita mong may pakpak na parang sa panike. Sila na yung sinasabi ko sa yung mga burang. At yung mga malaasong nilalang na nakita mo ay mga naging gabunang aswang dahil sa mga mutya na tangan nila. Sa makatuwid ay hindi pangkaraniwan lamang na mga aswang ang nakita mo kanina. Matataas na uri ang mga yon. Kaya nakita mo naman, nahirapan ako Nasugatan pa ako. Paliwanag ng matanda. Pero wala nang naisagot si Igme dahil sa isip niya noon, bumibilib na siya sa matanda. Ano? Nahirapan pa siya sa lagay na yon? Pero pinatay niyang karamihan sa mga yun Bulong niya sa kanyang sarili. Hoy! Bakit natulala ka naman? Pagpansin pa ng matanda. Kung yung sunod-sunod na tanong mo yung iniisip mo kanina sa kanila, kung bakit sila na parito,
ay dahil yun sa mga pinakatago-tagong kayamanan ng iyong ama. Kayamanan ho? Pagkabigla niya sa sinabi ng matanda. Oo, pero hindi kayamanan para yumaman ha, kundi kayamanan sa kaalaman. At ang dalawang anting-anting ng iyong ama ay nandun din. Alam mo ba kung nasan ang mga yon? Di ba nga ho, wala naman sinabi si ama tungkol sa nakaraan niya? Tugon ni Igme. Ay, oo nga no. Di bale, kunin mo na lang yung nabasa kong pantalon. Napakamot naman sa ulo si Igme dahil bakit pinapakuha pa ng matanda yung basang pantalon nito. Pero kinuha na rin yun ni Igme. Pagkaabot noon ni Igme sa matanda, agad niya yung binaliktad. Pagkatapos ay nagsalita ito ng, Aba, buti na lang hindi nabura. Tignan mo, andito. nang tignan niyo ni Igme yung itinuturo ng matanda sa pantalon. Mukhang mga guhit yun at may mga titik na salitang di maintindihan ni Igme. Pero nang tumagal ang pagkakatitig doon ni Igme, doon niya lang napagtanto na para yung mapa at nakaguhit lang ito sa tela ng pantalon. At sinabi ng matanda na, Sa tatay mo ang pantalon na ito at dito niya iginuhit ang mapa kung saan niya itinago o ibinaon sa limot ang kanyang mga gamit sa kanyang pagiging isang alamat na antingero. Binigay niya to sa akin dahil bata ka pa nga noon. Pero sabi niya, isuot ko na raw ito pag nawala siya. Pero isusuot mo rin ito. Tignan mo nga, umulan pa nung isinuot ko. paliwanag ng matanda na parang sa dulo ay wala lang sa kanya ang kanyang mga sinasabi at kalmadong kalmado ito. Hindi na naman nakasagot si Igme. Kaya naman, Ngayon Igme, desisyon mo na lang ang hinihintay ko. Nakita mo na rin lang ang mga nilalang at ang paggamit ko ng aking agimat. At makukuha naman natin ang gamit ng iyong ama sa pamamagitan nitong mapa na nasa pantalon niya. Papayag ka na ba na sumama sa akin? Pero ano po bang meron sa mapang yan? Pag nakuha natin ang gamit na yon, tatang? Tanong ni Igme. Di ano pa? Ang dalawang agimat ng iyong ama o ni Tornado. Nandoon ang dalawang medalyon ng Santo Benito at Santo San Miguel. Sagot ni Tatang Baltasar. Aanin po natin yon pag nakuha na natin. Hanggang ngayon ay di pa rin maliwanag sa'yo. Siyempre, gagamitin mo. Kaya nga pinanatiling banal ng iyong ama ang mga yon para sa'yo. Natulala na naman si Igme sa sinabi nung matanda. Sabay, Igme, sino yung kausap mo? Boses ng ina ni Igme na nagising sa usapan nila. Kaya doon ay natigilan na ang mga ito sa kanilang pag-uusap. Ipinakilala ni Igme si Tatang Baltasar sa nanay niya at naalala ito ng nanay niya nung bago sila ikasal ng ama niya. Kaya wala ring naging problema at alam niyang antingero ito. At inantay na lang nila ang umaga. Konting pag-idlip na lang. Di naman na kasi nakatulog si Igme dahil sa mga bagay na iniisip nito. Dahil di pa rin naman siya umuoo sa matanda. Pero kinaumagahan, tumungo sa bukid si Igme kasama na ang matanda. Dahil sa pagsikat ng araw ay siya na rin namang pagliwanag ng isipan ni Igme na manahin na ang anting-anting ng kanyang ama at umayon sa pagtuturo na ni Tatang Baltasar. Dahil buo na ang pasya nito na makipaglaban sa mga aswang na kumuha ng buhay ng kanyang ama at sa iba pang antingero na kasama rin ni Tatang Baltasar noon, pati na rin ang kanyang ama. At ang itinuturo pala ng mapa na nasa pantalon
ay ang silong ng kubo nila Igme sa bukid. Dala ang mga kagamitang panghukay. Sinira na lang ni Igme noon ang papag ng kubong yun, kung saan namatay ang kanyang ama, at hinukay ang lupa sa baba noon. Oh, ayan na ata, salita nitang Baltasar. Isang maliit lang naman noon na baulang nahukay nila, at hindi naman yun kalaliman. Mga hanggang dibdib lang yun ni Igme nang makita na nila. Nang mailabas na nila ang baul mula sa hukay, tinanggal nila ang bakal na nagsisilbing kandado nito na kinakalawang na rin sa pamamagitan ng bareta na gamit nila na pinanghukay. Si Tang Baltasar ang nagbukas, at nang makita ni Igme ang loob nito, isang libretang napakaliit na kulay itim ang nakapaibabaw dito. Sa sobrang liit nga nun ay may ihahambing lang yon sa bahay ng posporo, tapos pulang tela na ang makikita mo sa palibot niya. Nang makuha yon ni Tang Baltasar yung libreta, hawakan mo na. kinuha naman yun ni Igme. Nang tinanggal na ni Tang Baltasar ang pulang tela na pinagpatungan noon, doon naman ay nakita ni Igme ang 2 medalyon. Sabay salita ni Tatang ng, Tignan mo nga naman, talagang alaga ito ng ama mo. Napakakinang pa rin Tignan mo to, Igme. Ito ang Santo Benito, at ito naman ang Santo Miguel. bigkas ni Tatang Baltasar habang hawak nito ang 2 tali ng kwintas na kinasasabitan ng 2 medalyon sa mga kamay nito. Etong 2 to ang pangkumbating medalyon na gamit noon ng iyong ama. Pagmamalaki pa ni Tang Baltasar. Ngunit tatangu-tangulang naman noon si Igme dahil ala pa naman siyang masyadong ideya sa sinasabi ng matanda. Hawakan mo na, dahil ito na yung armas mo, panigurado, sa ilalim nito. Pagkasabi noon ng matanda, muli niyang tinanggal ang isa pang nakapatong na tela sa loob ng baul. Para kasing nakabaylayer, mga kabagis, ang pagkakatago ng mga gamit doon. At pagtanggal ng isang tela na kulay puti naman, nanlaki ang mga mata ni Igme. Dahil isang dibolang barel o 38 kung tawagin, pero mahaba yung barrel nun. Tapos may isang 45 na barel ang huling nasa loob noon, at mga ilang bala. Aba, talagang alaga, wala pang kalawang. Salita ni Tang Baltasar. At sa araw nga na yon ay nakuha na nila ang kayamanan na sinasabi ni Tang Baltasar. Meron pa nga doong kapa na ayon kay Tatang Baltasar ay gamit nila yun noon bilang parang kanilang iniporme pag lumalaban sila sa mga aswang. At may nakatatak na krus yun sa likod, at nakalagay doon sa bawat kanto ng krusang Santo Cristo, Santo Benito at San Miguel. At sa bukid na rin na yun ay nagsimulang gumawa ng improvise lang na mga gamit na pag-iinsayuhan ni Igme. Isang sako na may lamang buhangin, tali na siyang barasan at iba pa para sa pisikal na lakas, para sa pagpapalakas ng pisikal na lakas. Di na sila lumayo pa, kagaya ng sinabi ni Tang Baltasar. Dahil nakiusap noon si Igme, natutulungan niya nga si Tang Baltasar. Ngunit hindi siya lalayo sa kanyang nanay at isang kapatid. Kasi nga, wala naman ang kanyang ama. Sino ang bubuhay sa kapatid at nanay niya? Kaya't habang nag-iensayo siya, ay naisisingit niya pa rin ang pagsasaka, dahil sa bukid naman nila isinasagawa ang kanilang pag-iensayo o pag-iensayo ni Igme. At doon na rin nakatira ang matanda upang mabantayan si Igme sa pag-iensayo nito, para sa nalalapit nilang pakikipagtunggali o isang madugong kumbate sa mga aswang na lahi ng burang at mga malaasong nilalang na naging gabunan
dahil sa mga mutya na tangan nito. Una ay pinalakas ni Tatang Baltasar ang katawan ni Igme at hindi naman yun nahirapan dahil batak nga ito sa trabaho sa bukid. Tinuruan niya rin ito ng tamang paghawak at paggamit ng patalim. Pati arnis ay ginawa niya. Maging kapag wala kang armas na dala o martial art kumbaga ay itinuro kay Igme. At ang panghuli ay ang tamang pag-asinta ng baril. Dahil yung 2 kalibre ng baril na yun ay siyang magiging pangunahing armas pala ni Igme. Nagtataka naman noon si Igme kung bakit ang daming alam ni Tatang Baltasar sa mga ganong bagay. Nung lumaon ay inamin ni Tang Baltasar na naging rebelde rin pala sila nung araw. Umalis lang sila sa Kilusan. At doon na rin pala nang galing ang kanilang mga agimat, pati ang mga baril. Pero kahit pa ganon, ay walang naging pag-aalinlangan pa na sumama si Igme sa matanda. Dahil nakaraan na lang naman yun ng matanda, kasama ang tatay niya. At least, nalaman na niya ang lahat ng nakaraan ng kanyang ama. Isang taon ang ibinigay na palugit ni Tatang Baltasar kay Igme. At sa pagdaan nga ng mga araw, linggo, buwan, at hanggang umabot na nga ng 1 taong palugit ni Tang Baltasar sa kanya upang matuto at kabisahin lahat ng nalalaman nito. Naging masunurin naman si Igme sa matanda, kaya nga't napakabilis nitong matuto. At halos lahat ng nalalaman na noon ni Tang Baltasar sa kumbating espiritual man o pisikalan ay halos alam na ni Igme. Pati ang mga orasyong nakasulat sa napakaliit na libreta ay basang-basa na ni Igme at halos sa ulado na lahat. Kahit na napakaliit din ng mga letra noon. Nung una nga ay hindi man lang yun mabasa ni Igme. Dahil napagdudugtong-dugtong ni Igme sa paningin niya ang mga letra sa maliit na libretang yun kapag binabasa niya nung unang mga araw. Nagkakadikit-dikit yung mga letra. Tapos nakakahilo ng tignan. Pero nung lumaon ay gamay niya na ito. At sa ulado na ang kabal, debosyon, pagpupondo, at iba pa na klase ng diskarte pagdating sa lihim na karunungan ay ginawa na niya. At binuhay nilang muli ang 2 makapangyarihang medalyon ng kanyang ama nung isang araw ng taon na rin na yon, nung Semana Santa. Dahil yun ang sinabi ni Tatang Baltasar, mas malakas daw yun pag ganung araw. Suma total ay kumpleto na nga si Igme. Yan ang sinasabi ko, Igme. Kaso may kulang pa. Ho? Ano ho yun, Tang? Tugon ni Igme habang nakaupo sila nun sa silong ng kubo. Bala! Ubos na ang bala ng baril mo. Dahil sa pag-iensayo natin, syempre. Ay, oo nga ho no, Tang. Saan ho tayo kukuha? Tanong ni Igme. Ngumiti lang naman noon si Tang Baltasar. Sabay salita niya ng, akong bahala, marami tayo niyan. Pagkatapos ng araw na yon, sa huli nilang pag-iensayo, paglipas ng gabi, maagang gumayag sina Igme. Hinanda niya noon ang kanyang kalabaw at kariton dahil pupunta raw sila sa isang kaibigan din ni Tang Baltasar na dati ring rebelde, kung saan makakakuha daw sila ng maraming bala para sa mga baril niya. Bali isang bayan pa ang kanilang madadaanan bago marating ang isa pang bayan kung nasaan ang kaibigan ni Tang Baltasar. Kaya naman inagahan nilang bumiyahe. At lumipas nga ang mga oras. Nakarating sila sa bahay na kubo rin lang, pero medyo may kalakihan na rin. At madaraanan mo pa ang malawak na manggahan bago mo marating iyon.
Nasa tabing ilog kasi ang bahay na yon. Saglit ha. Ako munang papasok. May alboroto tong kaibigan ko na to eh. Ako munang maunang pumasok para mas maganda. Sabi pa ni Tang Baltasar habang nasa tapat na sila ng kubo. Tabyong! Tabyong! Ako to! Tawag ni Tang Baltasar. Bumukas naman yung pinto. Tapos walang sabi-sabi. Pumasok naman na si Tang Baltasar na hindi man lang nagpapasabi kay Igme na naiwan na lang basta sa labas. Tang! Halos putol na pagtawag pa ni Igme dahil sa pagtataka niya. Itong matanda talaga na to. Ba't ako iniwan dito? Bulong niya sa sarili niya. Mga ilang minuto din na naghintay si Igme sa labas dahil wala ngang hudyat yung matanda. Hanggang sa, Igme! Igme! Halika na! Salita ng matanda. Ay, sa wakas, naluwag ang pagkaburyong noon ni Igme. Pero pagbungad ni Igme sa pintuan. Eto? Eto ba? Eto ba yung sinasabi mo, Baltasar? Salita ng isang lalaki na nakahawak ng Armalite na nakatutok naman kay Igme. Bang! Salita nito, sabay kalabit ng gatilyo nun. Nagulat nun si Igme. Kaso, ala naman palang bala yun. Gulat ka no? Salita pa nung lalaki na binibiro lang pala si Igme. Woo! Sabi pa nun. Pagpasensyaan mo na, iho. Mamaya, babalaan natin yan para masubukan natin kung matibay na ang kabal mo. Salita naman ni Tang Baltasar na parang naglalaro lang dun sa baril na hawak nung isa. Matagal na usapan ang nangyari dahil may lambanog nun na tinutungga ang magkaibigan sa loob ng bahay. At nagkwentuhan lang naman sila, yung dalawang magkaibigan. At ang pinag-usapan nga nila ay yung pagkamatay ni Tornado na ama ni Igme. Tumagay lang naman ng konti si Igme kasi di naman siya manginginom eh. Pero etong si Tabyong na tinatawag ni Tang Baltasar ay hindi rin pala antingero. May mga alam lang ito na konti. Pero ang pinakabuhay niya ay nagdidilihensya lang ito talaga sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga armas o mga bala. 2 kahon. 2 kahon ng kahoy na medyo malaki din ang binigay nitong si Tabyong sa kanila. At nagpapasalamat pa nun si Igme. Pero huwag kang magpasalamat. Babayaran ni Baltasar yan sa kapiraso ng lupa niya. Salita pa nun. At nung nasa labas na sila, totoo nga yung sinasabi ni Tang Baltasar na susubukin si Igme sa kabal niya. Ano? Handa ka na? Salita nun ni Tabyong. Nakatayo lang naman si Igme at hindi pa ito umuoo. Kinalabit na agad ni Tabyong yung Armalite nito. Hindi na naman pumutok yung Armalite. Nakahinga ng maluwag si Igme. At ang akala niya, wala yung bala dahil di ulit yun pumutok eh. Kaso nung itungo ni Tabyong ang bunganga ng baril sa langit, protektado ka nga ng 2 medalyon mo. Tawa pa nun na parang wala lang sa kanyang pagpapaputok. Tumawa rin si Tang Baltasar. Tara na, Igme. Ayos na. Ingat kayo. Salita pa ni Tabyong habang pinuputok-putok yung baril. Nung papalayo na sina Igme, parang praning talaga na tatawa-tawa pa. Sabi ni Igme kay Tang Baltasar noon, "Ay, Tang, di ko na maulit pupunta doon. Parang baliw naman yung kaibigan nyo." Ano ka ba naman? Kaibigan din ng tatay mo yon. Talagang ganun lang siya. Pero mabait yon. Salitang tawa na lang ni Tang Baltasar. At tuluyan na nga silang nagbiyahe. At sa biyahe nga
ay nakatulog noon si Tang Baltasar. Inabot na sila ng agaw dilim sa daan. Nang magising si Tang Baltasar sa pagkakahiga niya sa kariton, ay... Ha? Saglit! Pigil niya kay Igme na nakasakay sa kalabaw. Tapos ay tumungtong si Tang Baltasar sa isang kahon na kahoy na pinaglagyan ng mga bala. Umupo siya noon na parang tinatanaw niya ang buong kapaligiran. At habang nakatingin ito sa malayo, Igme, mapapalaban tayo. Ba't di mo ako ginising kanina? Ha? Ang himbing ng tulog niya, Tang eh. Hindi na sumagot ang matanda sa rason ni Igme ng ilang segundo. Kaya naman, Tang, may problema ba? Tanong ni Igme. Linin lang kanila. Hindi ito yung daan natin kanina. Dinaya nila ang yung mata, Igme. Ano ka ba naman, Igme? Hindi mo ba natanda ng pagbasag ng ilusyon? O ng sabulag? Pasensya na, Tang. Akala ko kasi... Ha? Di bali na. Sige, ituloy mo na lang ang pagbagtas natin sa daan. Pero ihanda mo ang sarili mo. Dala pa man din natin ang mga bala. Hindi pa nabasbasan ang mga ito. Salita pa ng matanda. Pero nagpatuloy na nga lang sila sa kanilang pagbagtas ng daan. Hanggang sa isang parang malawak na telepapa ang kanilang madadaanan. Pero wala naman yun kanina nung papunta sila. Kaso nagtataka nun si Igme kasi pare-parehas naman ang kanilang mga kasuotan. Puro nakakapa ang mga yon. Na alam mo na yung lumang-luma na ang kulay na itim. Pati yung mga nagtitinda ay ganun din. Tang, salita ni Igme. Alam ko, idiretso mo. Alam mong hindi taong mga yan. Bigkas ni Tang Baltasar. Ang panabas mo, nandyan ba? Nandito, Tang. Anak ng... Salita ni Tang Baltasar na parang aburido na. Kakahanda ko pa lang sa'yo. May ginawa na agad sila. Dagdag pa niya. Nang ilang sandali pa ang lumipas, tumapat na nga sila sa malawak na talipapaan. Nang hindi naman tumitigil si Igme, patuloy lang siya sa pagbugaw sa kalabaw. Hey! Hey! Nang biglang humarang ang dalawang nakatalukbong sa harap ng kalabaw. Tapos ay tumitig ang isa dun kay Igme. Saktong lubog na ang araw noon. Talipapaan sa gitna ng bukid na to. Salita ni Igme. Dahil alam na noon ni Igme na di pang karaniwang nilalang ang mga nando doon. Nagtitigan noon si Igme at ang isa sa nakatalukbong. Ngunit, patakbuhin mo ng kalabaw! Sagasaan mo yan! Sigaw ni Tang Baltasar. Palo naman ni Igme sa kanyang kalabaw, kaya tumakbo naman ang kalabaw nito. Umilag yung dalawang nakakapa na nakaharang doon. Sa pagpalo nga ni Igme sa kalabaw, ay nakalagpas sila sa parting talipapaan. At habang minamanipula ni Igme ang kalabaw, Tang! Bakit di natin sila harapin? Kaya naman natin sila eh! Hindi pwede! Hindi ngayon, Igmirador! Basta patakbuhin mo ang kalabaw! Nandyan ang dilim! Marami sila! Hindi natin sila kakayanin! Dahil hindi ka pa masyadong handa! Sagot ng matanda habang nakatingin naman ito sa likuran ng kariton. At binigkas pa niya yung buong pangalan ni Igmenon, Igmirador, na ibig sabihin ay seryosong-seryoso ang matanda sa nag-aambang panganib sa kanila sa lugar na yun. Dahil sa pagtingin ng matanda sa likuran ng kariton, kadiliman. Isang malawak na kadiliman ang lumulukob nun sa kapaligiran. Parang ang bilis dumilim ng paligid at mukhang hinahabol na sila ng kadiliman na yun. Bilisan mo! Bilisan mo ba, Igmirador? Nandyan na ang dilim! Salita ng matanda. Tang, hanggang dito lang ang kaya ng bilis ng kalabaw. Tugon naman ni Igme. Hanggang sa ilang sandali pa ang lumipas,
Igmerador, lalaban na tayo! Salita ng matanda, kasabay ng bunot nito ng kanyang patalim na kahoy at tuluyan ng pagdilim ng paligid. Pero yung tipong maaaninag mo pa rin ang kapaligiran. Dahil din sa konting liwanag ng langit. Ipagpatuloy mo lang ang pag-abante, Igme! Salita ng matanda habang nakahanda na ito sa mga di inaasahang mangyayari. Tapos ay biglang naging tahimik ang buong paligid. Ngunit pansin nun ni Igme na natutuyot ang mga halaman na kanilang nadaraanan. Para bang nag-iiba ang buong kapaligiran. Nang isang burang ang muntik ng dumagit ng napakabilis kay Igme galing sa kung saan. Buti na lang ay nakayuko si Igme. Doon ay nag-init ang dalawang medalyon ni Igme, ang Santo Benito at Santo Miguel. Ganon din ang kwintas nitang Baltasar, ang Santo Cristo. Dahil sa puntong yon, magkabilaan ng kumpulan ng grupo ng aswang ang kanilang makakaharap sa likod at sa harap. Igmerador! Ako dito sa likod! Diyan ka sa harap! Bigkas nitang Baltasar. Bumabano ng dalawa na nag-iilaw ang katawan na parang kidlat dahil nagningning ang kanilang mga katawan dahil sa presensya ng kanilang mga tangang medalyon. Santo Cristo kay Tang Baltasar, Santo Benito at Santo Miguel kay Igme. Tabas ni Igme sa ulo ng nilalang na unang sumalubong sa pagbaba nito. Sabay salida niya ng pag-atake, taga doon, taga dito ng kanyang panabas. Sa bawat pag-indayog ng kanyang katawan ay siya namang pagtumba ng mga malaasong nilalang na kanyang kaharap. Tumitimbuang ang mga yun, ngunit parang may mga paparating pa mula sa himpapawid. Samantala, gaya ng dati, bilis at talino nitang Baltasar ang kanyang ginamit. Baon nito ng kanyang patalim. Hindi makadikit ang iba sa mga kalaban nito at nasisilaw sa sobrang liwanag ng kanyang tangang Santo Cristo. At doon ay sinasamantala naman niya ang pagkakataon para itarak ang kanyang patalim. Pumaparehas sa laban ng dalawa at halos kayang-kaya talaga nilang manalo dahil sa kanilang malalakas na tangang medalyon na pangkumbate. Ngunit sadyang bilang ang kulang sa kanila, hindi na uupod ang kapangyarihang espiritual. Kaso ang problema nila ay ang lakas pisikal, lalo na kay Tatang Baltasar dahil sa matanda na rin nga ito. Nagpatuloy noon sa pakikipaglaban ang dalawa hanggang sa makakaya nila. Pero nang lumaon ay may mga galos na rin si Tatang Baltasar na natatamo mula sa mga kalaban. Pero si Igmenon ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban na halos hindi siya magalusan ng mga ito, maski ang mga aswang na lipad ay hindi nakakaporma sa tuwing siya ay nais dagitin ng mga ito. Hanggang sa Igme! sigaw ng matanda papalapit sa kariton at sinabing, Dito ka, Igme! Dito ka! Pagkatapos tagpasin ni Igme ang isang aswang, ay mabilisang sumulpot ito sa tabi ni Tang Baltasar. Hingal nito. Hingal din ng matanda. Igme, buhatin mo ang mga bala mo. Haalis na tayo dito. Pero Tang, papanong? Basta kunin mo! Buhatin mo na! Alam mo na ang gagawin dyan! Salita ni Tang Baltasar na parang galit pa. Kaya naman isinukbit ni Igme ang kanyang panabas
At sa lakas nun ni Igme, nabuhat niya yung 2 kahon ng kahoy na may lamang bala. Habang dahang-dahang lumalapit sa kanila ang mga kalaban, medyo may alangan na rin kasi ang mga yun dahil sa nakita nilang kakayahan ng 2. Tumatibing din ang mga ito kumbaga nang may kinuha si Tang Baltasar sa kanyang bulsa. Nakita yun ni Igme. Tatang, ano yan? Salita ni Igme. Diyan ka lang, huwag kang gagalaw, sabi ng matanda. Sabay duro nito sa mga aswang na nakapalibot sa kanila. Buhat naman na noon ni Igme sa magkabila ang balikat yung mga kahon. Pagkatapos ay, sige, lumapit kayo at tiyak na sasabog tayong lahat dito. Hindi nyo alam ang laman nito. salita ni Tang Baltasar. Ginawa niyang panakot yung 2 kahon na hawak ni Igme. Umaangil naman noon ang mga aswang na parang naniniwala sa sinabi ng matanda na parang 2 malaking pasabog ang hawak ni Igme. Nang medyo nakita ni Tang Baltasar na di na kumikilos ang mga yon pero umaangil pa rin, sinukbit nito bigla ang kanyang patalim. Sabay, Igmerado, ikaw na lang ang magtatapos sa huling misyon ko. 1 tao lang ang kayang dalhin nitong hawak kong mutya. Ipangako mo sa akin, bumalik ka rito para ubusin sila. salita ng matanda na para bang may ibig itong sabihin. Anong ibig niyong sabihin, Tatang? Paglingon ng matanda sa kanya, sabay hablot na nito ng kanyang Santo Cristo medalyon at suksok sa bulsa ni Igme. Wala namang nagawa si Igme dahil buhat niya nga sa magkabila niyang kamay yung 2 kahon. Mamamatay tayong 2 pag di ko ginawa ito, salita ng matanda. Sabay talikod at lakad ng ilang beses at bunot ulit ng kanyang patalim na kahoy. Nagsalita pa nun si Igme ng, Tang, anong Paalam, Igme. Bigkas ni Tang Baltasar, sabay hagis nito ng umiilaw na bato na hawak niya kay Igme. Tumama yun sa katawan ni Igme. Tang! Hindi! Hindi ko kayo iiwan! Salita ni Igme. Ngunit nang kikilos na si Igme upang bitawan ang karga niya, bigla na lamang siyang hindi nakakilos at ginumon ng liwanag ang buo niyang katawan. At kung pababagalin natin ang ating mga imahinasyon sa mga nangyari, huwag kang mag-alala, Igme. Papalitan na lang ni Tabyong ang kalabaw mo. Tumatawa pa na salita ng matanda habang papasugod na ito sa mga aswang. Samantalang, Tatang!